Ganun pa ba, Sherwin, hindi ka pa rin pinapahintulutan na magputi ng damit? Maliban na sabihin sa iyo ng lingkod ng Diyos sa magputi ka sa kakalamang puputi. Hindi kasalanan yan na madaling tanggalin. Kasalanan yan na nakaprogram na sa isip mo. Napaalam ng Holy Spirit, tatay ni Liz at saka tatay ni Sherwin ngayon magkasama. Ibalit ba sa lulungkot ang tatay ni Sherwin? Kapag nakita niya ang anak niya na nalulungkot dahil nagkasala, ang nais sa tatay ni Sherwin, mapatuloy ang anak niya para sa Diyos. Amen! Sa lahat ng naguguluhan sa mga nangyayari, makinig lang po kayo. Isang assurance ng Diyos ay narito. Tinatawagan ang mag-asawang Helen at saka yung asawa niya. Sapagkat ang anak nila ay binigyan ng Diyos sa extension. Amen! Extension sapagkat kanila katakda sana isang linggo lamang ang buhay ng bata mula ng linggo. So, nandito po siya at iniaalay sa Diyos ng bata. Ito po yung baby na sinasabing ipagluluksa. Ito yung baby na sinabi na wag iiyakan. Narito ngayon, dala nila, hawak ng Diyos ang buhay ng bata. So, ang mensahe para sa mag-asawa, wag kayong mag-aaway. Kapag oras na pag-aaway kayo, ay babawiin ang bata sa inyo. Naririnig niyo ba? Pwede bang marinig ang inyong salita? Salamat po. Amen! Amen! Salamat po ng inupuso sa po. Salamat sa akin. Bukal na lang ako. Araw-araw na ako nakasama sa Panginoon. Kasi nagsasakay ko na hindi ako pinapaya. Hindi ko kung isara sa Panginoon. Panginoon, tawag sa Panginoon. Uli na Diyos. Ang buhay ng tao ay hawak ng Diyos. Sa isang linggo, ibinigay sa bata na tani, bagamat hindi pinaalam sa inyo na isang linggo lamang at kukunin yung bata. Kahit ang ina ay sumadalangin na huwag unang makuha ang bata sapagkat mahal niya. Pero meron pa pong isa na kapag kayo nagkamali, hindi pa rin po ligtas ang bata. Kaya pakaingatan ninyo na huwag kayong mag-away. Yun ang magiging dahilan ng pagbawi sa buhay ng anak ninyo. Purihin ng Diyos. Amen! Mahirap para sa mag-asawang hindi mag-away. Walang mag-asawang hindi nag-aaway. Pero kung yun ang kailangan ninyong gawin, gagawin ninyo. Amen! Diyan ka makikita kung sumusunod na kayo. At ano naman na dapat yung pagawayan?
Ibinigay sa inyo ang buhay ng anak ninyo. Kaya wala na kayong dapat gawin pa, kundi magmahala na lamang. Sa mga hindi nakakaunawa ng Diyos ay sumasagot dito, makinig lang kayo. Sapagkat ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Panay ang hingi ng panalangin sa lingkod. Subalit relax lang ang lingkod. At sino ang pinapunta? Yung mga ninang ng bata para ipagdasal ang bata. Sapagkat alam ng lingkod, pahala ang Diyos sa bata. Kaya pumanatag kayong lahat. Alam ng Diyos ang laman ng inyong puso, ang laman ng inyong isip. At ang bawat ibubuka ng inyong bibig ay alam niyo ng Diyos. Ayusin niyo ang relasyon niyo sa harapan ng Diyos. At kahit hindi kayo humihingi, ay ibibigay ng Diyos sa inyo ang para sa inyo. Kaya magpakatalino kayo. Hindi ang tao ang ipiplease nyo, ang Diyos. Pero hindi ibig sabihin, magyayabang kayo. Ibig sabihin, gawin mo sa kapwa mo ang nais mong gawin sa iyo ng Diyos. Amen. Gusto mong nakawan ka? Sige, magnakaw ka. Sino magnanakaw sa iyo? Ang Diyos. Ano ang kukunin sa iyo? Ang lakas mo. Purihin ang Diyos! Kaya kung hindi niyo pa kilala si Jesus, kilalanin niyo. Siya ang kaibigan mo. Kaya kung nais mo ng kaibigan si Jesus, tawagin mo. Panginoon, gusto ko ng mga kabarkadang kagaya ko. Lalakas ang loob. Pero ang kalakasan ng loob mo, huwag mong gagamitin para makapanlamang ka ng kapwa mo. Ang tunay na taong malakas ay ang taong sinasabing si Jesus nga ang Diyos. Amen! Si Jesus ang Kristo. Siya ang tagapagligtas ng tao. At hindi lang yun, siya ang Panginoon mo at Diyos mo. O tao, ano bang problema niyo? Love one another. Gawin mo sa kapwa mo ang gusto mong maging ikaw. Gusto mo ng love? Magbigay ka ng love. Gusto mo ng saya? Magbigay ka ng saya. Gusto mo ng peace? Magbigay ka ng peace. Huwag laging away ng away tungkol sa pera. Subukan nyo, mula ngayon. Wala kayong pambili ng bigas. Panginoon, wala kaming bigas. Paano ba to? Wala namang trabaho asawa ko. Panginoon, nangako ka eh. Humingi kami at bibigyan mo. Ganun pa man kung walang dumating, magtiyaga ka pa rin manalangin. Panginoon, maghihintay pa rin ako baka isang sako na dumating. Yan ang faith. Pagtitiwalang ganap sa Diyos, lubos. Sapagkat hindi nagpapabaya ang Diyos. Kahit minsan na hindi nagpabaya ang Diyos, kung hindi nyo nalalaman, bago likhain ng Diyos ang tao, handa na. Handa na ang lahat na kailangan ng tao. Kaya ang mga taong binabaliwala ang Diyos ay mga walang utang na loob sa Diyos. Ikaw kaya ang isa sa mga taong sinasabi ng Diyos na nagbabaliwala sa Diyos? Tawag ka nga ng tawag, pero yung sinasabing alisin mo yung bisyo mo, hanggang ngayon, nagbibisyo ka pa rin. Taas ang kamay na naninigarilyo pa rin hanggang ngayon. Oh! Tinulungan ng anak para itaas ang kamay. Paano mo sasabihin mahal mo si Amor? Ngayon pala'y sinusunog mo na ang baga mo.
At kinukontra mo ang sabi ng Diyos na bawal maglasing sapagkat nakakasira yan ng maayos sa pamumuhay. Binabaliwala mo ang salita ng Diyos. Huwag mo susunugin ang baga mo na ginawa ng Diyos na malusog. Tapos sasabihin mo, ang Panginoon mo ay Diyos. Ang Panginoon mo ay si Jesus. Subalit hindi mo naman sinusunod ang kanyang utos. Hanggang bibig lang. Wala sa puso mo. Sino ang sinungaling? Ang Diyos o ang tao? Ang tao. At kapag sinungaling ang Diyos, sino ang tatay niyan? Ang Diablo! Tama ba? Kapag sinungaling ang katabi mo, sabihin mo, aba, ang tatay ko ay si Jesus, ikaw pala ay ang Diablo, ang tatay mo. Hindi biro ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sapagkat hindi nagbiro si Jesus na siya ay mapako sa krus. Okay lang ngayon, malakas pa kayo. Subalit kapag nag-iingalo na kayo, anong sasabihin ng Diyos sa'yo? Hindi mo ako kilala. Hindi mo ako kailanman kinilala. Kaya pagdating ng takdang panahon, hindi rin kita kikilalanin. At sasabihin mo, oo, may kasal ako, Panginoon. Mayroon akong 6 a.m., meron akong 12 noon, meron akong 6 p.m., meron akong 12 midnight na makikipag-usap sa'yo. Pero sasabihin ko, at sasabihin ng Espiritu ng Diyos sa taong yan, di kita kilala. Sapagkat binaliwala mo ang mga sinabi ko sa'yo. Sinira mo ang templo ko. Ang taong tumatanggap sa Diyos, inaalis ang ayaw ng Diyos. At ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Kaya kung hindi ka na umiinom ngayon, bago ka na. Kung hindi ka na naninigarilyo ngayon, bago ka na. Kasama mo ang Diyos. Kaya kung may sigarilyo ka pa, ay hindi ka pa bago. Luma ka pa. Kaya ang tao ay magdidesisyon. Gusto mo bang maging bago o manatili kang luma at kakalawangin pa? Ang kinakalawang, subukan mong tanggalin ang kalawang, sira yung pinagtanggalan ng kalawang. Kaya kung ang tao kinakalawang, aabutin niyan ang pagkasira ng physical body niya. Sino dito sa mga kabataan na may sigarilyo? Sa mga bagong dating? Yossi. Sigarilyo? Sigarilyo? Marijuana? Amin. Umamin. Marijuana. Ngayong alam nyo na ang inyong mga katawan ay templo ng banal na espiritu. Ano ang gagawin nyo sa mga katawan nyo? Aalagaan yan! Paliliguan araw-araw, sasabunin. Magsya-shampoo. Maglilinis ng tenga. Mag-exercise. Sapagkat mahal mo ang templo ng Diyos. Kapag inalagaan mo yan, sa palagay mo, magkakaproblema pa yan? Kung sakaling inalagaan mo ang templo ng Diyos at nagkasakit pa rin, sino ang maghahango sa iyo sa karamdaman? Ang Diyos mismo! Pero kung magkasakit ka dahil sa bisyo mo, sino ang magpapagaling sa iyo? Sa Diyos ka rin tatawag, matigas pa rin ang ulo mo. Simpleng buhay. Magkano kita sa isang araw? 300.